Magandang araw po, nandito po tayo sa Manuot ngayon. At kung bakit, malalaman ninyo. Ito ang sentro ng ampalayahan at mga gulay na binibenta sa San Jose. At kasama natin ang masipag na farmer na si Ginoong Boy Fernando. At sila'y na kanyang partner, si Ate Dang at ang kanyang anak. Magandang araw, Tay. Magandang araw din po. At alam mo, ang swerte ko dahil makikita ko at makakausap ko kayo dahil kayo pala ang nagpapakain sa San Jose ng masasarap na gulay. Maswerte din po kami at nasumpungan namin kayo, nakaharap namin, makuha po namin yung produkto namin dito sa bukid. Salamat. At si Lai? Ito po, si Lai ang kasama ko, lahing katutubo na naging tao ko. Katuwang ko sa pagtatrabaho sa mga bukid. Ibig sabihin, marami na siyang alam. Oo, natuturuan ko na siya. Oo, Lai, kamusta? Saan ka dito sa Manuot? Batsingit. Batu Singit, no? Ilang taong ka nang magsasaka? 27. Grabe ah. At ngayon, agad-agad, jaran, pakita mo Elbert, ang maraming ampalaya na kung i-close up natin, jaran. Tay, hawakan po ninyo. So, ito po ay produkto ninyo. Opo, ito po ang kaka-harvest lang namin ngayon. Oh. Ngayong umaga na i-deliver mamaya sa San Jose. Magkano po ngayon ang ampalaya? Ang kuha po sa amin ngayon ay 30 por kilo. Pero nung una? Nung una po, 50 por kilo dahil nung kuwan bumaba po kaya naging 30 por kilo. Sana naman matagdagan uli ang presyo. Bakit naman bumaba? Yun nga ho ang aming gintakat. Bakit bumaba? Ang sabi, marami daw ngayong naga-deliver. Pero malaman to ngayon kay order ng buyer namin, baka sakaling itaas niya ito. Sana. Mang Boy, gaano karami itong hinarvest natin na ito? Ito po, madadagdagan pa namin maya, mga kalahating tinulada po ito. Wow, ang galing. At anong masasabi mo sa ampalaya mo? Sa kumbaga sa kalidad? Sa kalidad po ng aming ampalaya ay pinagmamalaki po namin ito. Bakit? Ano po ang po siya. makinis? Ito po ay walang mga sakit, wala pong mga galos. Ito po ay tinatawag na ang binhi po nito ay mestiza. Ito naman po isa, ito po, ito rin po ang aming pinagmamalaki na kahit saan po itapat, ito po yung Galaxy. Galaxy? Opo, itong binhi na ito. Kaya pag dumating po ito sa San Jose, ay yung buyer namin, pinapatabi ka agad at pinapambiyahe sa ibang lugar. Sa San Jose lang ho ba kayo nagbabagsak? Ngayon po, sa San Jose pa lang po dahil wala pa kaming mga kontak sa ibang mga bayan. Ang kontak pa lang po namin sa San Jose. Yung anak kong si Homer, siya po ang taga-deliver ko. Ayun. Ngayang madaling araw. At pwede rin ba silang pumunta dito sa Manuot para bumili ng produkto ninyo? Pwede po. Mas maganda kung gusto nila na kami ang dayuhin dito. Mas malaking pabor sa amin. At pwede din ho kayong makontak sa cellphone. Pwede din po. Well, ito ang Galaxy at si Mestiza. Ito rin po ba yung isa? Yan po, magkasama na po yan sila, Galaxy lang po yan. Umaga po ninyo hinarvest, anong oras? Hindi na pong alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Mayroon po bang kinalaman ng oras sa kagandahan ng ating produkto? Mayroon po, kasi po pag inabot ito ng mga alas 8, alas 9, o kaya alas 2 ng hapon, malambot po ito. Yung parang layot. Walang gana pong gulayin. Ay kung madaling araw po at gabi, fresh na fresh ya. Sariwang sariwa. At ang delivery, anong oras? Po ay mamayang madaling araw din. Ganap pong alas 3 para pagdating ng bayan, alas 4, sariwang sariwa pa po siya. Hindi po siya naglalambot. Anong buwan po niyo sinimulan ang pagtatanim ng ampalaya? Tinanim po namin ito buwan ng June. Kalagitnaan ng June. Kaya katapusan ng July, nagsimula po kaming nag-harvest hanggang aabutin ito ng September. Wow! Kayo po ba ay ilang taon nang nagtatanim ng ampalaya? Kung sa tagal po ng pagtatanim ng mga gulay, ako po'y bata pa, nagsimula nang nagtanim. Kayo pala ang master. Nagsimula po ako sa barangay ng Kanwaling hanggang napadpad ako dito.
Ito pa rin po ang trabaho ko hanggang sa pinatapos ko yung mga anak ko sa pag-aaral. Oho. Ito po ang aking pinagkukunan. Wow. Kayo rin po ba hanggang ngayon ay kumakain ng ampalaya? Ay naman po, ito po ang paboritong ulam namin, nilalaga lang. Alaga. Ilaw. Oh, ano ang pinakamasarap na luto ni Mang Boy Fernando sa kanyang produktong ampalaya? Ay kung sa akin po, sa kuwan tatanungin, sa akin po, ginabagoongan lang. O kaya kung minsan naman po, ginahaluan ng iklog. Oho. Ayun, napakasarap pong kainin. Paano po nawawala yung tinatawag nating pakla po ba yun? Pait. Pait, oo. Nawawala po kung gusto mo ito pong kilawin. Oho. Na yung hilaw siya, nalagyan lang ng suka, Oho. ng asin. Lamasin mo po muna sa kunting asin. Ilang oras? Mga 10 minutes lang po bago pigain, bago mo lagyan ng mga rekado tulad ng suka, kunting sibuyas, kamatis, kunting tuyo, kunting bitsin. Napakasarap pong kainin ito pag kilawin. Mang Boy, sinong mas magaling magluto? Si Nanay Dang o ikaw? Ay, mas magaling siyempre si Nanay Dang. Ayun siya at may mga apo. Ay ngayon papasyal tayo dito sa taniman mo. Opo, para mas marami pwede kaming po. matutunan sa inyo. Opo, tara. Pumasyal na tayo ngayon, Mang Boy, dito sa iyong paraiso. Opo. Napakaganda. Sabi mo 0.5 hectare lang ito. Opo. Itong Pero- may tanim na ampalaya. Pakiwari ko, halos 10 hektarya na eh. So ito po yung inyong taniman. Opo. Oh, ang cute naman. Pakita mo nga. Parang pag nakikita mo silang namumunga na, Mang Boy, anong nararamdaman mo? Abay, ang abot saya na dahil kumbaga sana'y magkakaroon na ng kita. Okay. Magkakaroon na ng pira. Oo. So ngayon, paano kayo nagsisimula? June. Pupunla muna. Opo. Simula kami ng June, mga 10 days o 15 days, ililipat na namin sa transplant na sa pagtaniman. Oo. Malalaki na yung punla, yung pating. Oo. Tapos yung balag, Yung balag na ito, pag naitanim na, gagawin na namin yung mga balag na yan. May mga pusti na, tapos may mga liting, Oo. bago meron na rin paakyatan dito sa liting, sa Tuwing- ibabaw. pang anong linggo siya, ilang araw magtatanim ng buto at ilang araw bago i-transfer? Bago kami magpating, di ibababad namin ng 24 oras sa tubig. Aha. Tapos ibabalot namin sa basang damit hanggang sa makasibol siya, bumitak yung mga buto. Aha. Pag bumitak na, ipapating namin doon sa mga tray Aha. sa aming pagpatingan. Aha. Bibilang kami ng mga 10 days hanggang 15 days na bago siya namin i-transplant, ilipat sa pagtatatiman. Aha. Dito po sa mga linya na ito. Aha. Pagka lipat namin dito, mga 7 days, magdidilig kami ng kunting abono. Aha. Pagka nakaabono na kami, gagalawin namin yung mga puno, gambuli namin habang tumatayo nitong mga balag. Okay. Pinagagambol na namin. Paglipas ulit ng 7 days, didilig uli kami ng abono. Pagka lampas uli ng ng ikalawang dilig, aararuhin na namin itong gitna Bakit importante hong aararuhin ito? dahil iyan ang maging silbing buhay at pampatibay ng buhay ng tanim dahil Lumalamig. lumambot, maglamig, maalis yung mga damo. Aha. Bago papalahin uli, lalagyan na naman namin dito ng abono. Kahit doon po ang tanim, Oo, dito ang abono. dito ang abono, Ay, hindi malayo. po pala direkta. Hindi. Mamamatay po kapag Opo, direkta. pag nilapit mo ang abono dyan, mamamatay siya. Oo. Kailangan nakaagwat siya ng mga 1 feet o 12 Oo. inches. Oh, Para ganito na ang mangyayari. ganun pala ang science noon. Opo. Lai, anong ginagawa mo araw-araw? Ano ang una mong ginagawa na assignment mo? Ano ang assignment mo dito sa Ampalayahan? Kon lang ng mga talbos ng ayos ng mga talbos. Inaayos mo Palaya. ba ang Oo, talbos? ang mga ganito. Anong ginagawa mo? Parang, anong Yan, gagawin yan. dito? Mga- Kailangan, pag medyo
lumaki-laki siya, kailangan mo din parang ibuhol-buhol papataas. Kailangan mong iayos siya, i-guide. Oo. I-guide siya para hindi dito sa lupa. Oh, ay, Para wala siya sa lupa. lakad tayo konti para makita yung mas marami pang view, Albert. Saan po ang way tayo? Dito? O, dito rin. Halika. So, makikita mo, yan pang ang palayahan niya, marami. At balita ko, pati yung talbos, di ba, pag nagmumunggo tayo, masarap. Opo. Ay, pero yun, hindi na nagbibenta rin ho ba kayo ng talbos? Kasi kami, pag ganitong nagapabunga pa kami, Oo. hindi kami nag-aalis ng mga talbos na dito sa ibabaw. Oh. Yun lang una sa ilalim. Para yung panglimang talbos niya aakyat, dadami ang bunga gaya nito. May kinalaman po ang talbos sa Opo, pagbunga. yung mga sanga-sanga nito. Pero itong ganitong mapapangit na, inaalis na ito. Ito na. Paano mo masasabing pangit ang Iba na talbos? po ang kulay ng talbos niya. Gano'n. Anong magandang talbos, Lai? Bigyan mo nga ako ng sample ng maganda. Maganda ang ikwan na. Dito. Yung ikangay, ito ba maganda ito? Maganda ba yan? Maganda yan. Oo. Kita mo naman. Yung medyo parang matitigas na, Ano siya, pangit na. maliksi. So, ang ampalaya po, ilang beses siyang pinipitasan? Ang pagpitas po namin, katulad ngayon, kay ginanuhan kami nung aming buyer, tuwing 4 na araw lang pipitas kami kasi pag pinalaki, inabot ng 7 araw, malalaki masyado. Pag malalaki, hindi rin Opo. maganda. Oo, ay siyempre yung kung pambiyahe, mahihinog. Oo. Ay kung minsan po, katulad nung nakaraan, 2 butil, 1 kilo. Oo. Ibig sabihin, malaki siya masyado. Ayun. So, ilang buwan yung pinapakinabangan ang tanim ninyo? Gaya po nito, maliksi ang kanyang bulas. Oo. Abutin po ito ng 2 hanggang 3 buwan na magaprodukto kami. Kasi pag kuwan po nito, mag-aabono ulit kami dito sa gilid niya. Oh. Aararuhin ulit ito para lumambot. Galing naman. So, nakakatulong ho sa pamilya, Mang Boy. Ay, sa totoo lang po, simula po nung ako'y nagugulay, hanggang sa umaaral yung mga anak ko ng iba. Yun. Naikwento sa akin na lahat ng mga anak niya 6 na pagpatapos niya ng dahil sa pagugulay. Nandyan yung sa tourism, sa IT, sa mekaniko, at iba-iba pang kurso. Nagtotrabaho na rin naman sa tourism office ng isang lokal na pamahalaan at talagang nakakatulong na sa kanya. Pero siya tuloy-tuloy pa rin. Kasama yung mga katutubo na partner niya, ito ang manuot. Talagang ang magsasaka dito, katulad niya, ay talagang malaki ang pag-asa sa pagtatanim ng gulay. Maraming salamat uli sa pamilya po ninyo sa pagpapakita sa amin ng biyaya ng atin pong kabukiran dito po sa Occidental Mindoro.